kahit na yan ay sinasabing walang session at kung magkaroon man ng special session, dapat ay pagpapatuloy yan. Sapagkat ang special session ay hindi naman limited sa legislative matters. Yan ay lahat ng mga bagay na nasa katungkulan ng Senado ay dapat na kanilang ginagampanan. Nagtataka lamang ako bakit na sinasabi na hindi nga daw po pwede. Kung magpatawag sana ng special session, dapat andun yan. Kasi napakalaki ng panganib na yung impeachment na yung na kaso yan ay mabaliwala kapag ay tumawid sa susunod na Kongreso. Sa susunod. Yun ang panganib. Nanganganib ngayon yung impeachment complaint itself. Yun ang sinasabi ni Atty. Macalintal. Manganganib yung impeachment complaint mismo pagtawid sa susunod na Kongreso. Bakit kaya? May napanood ako mga kotsero na isang interview ng isang abogado, isang election lawyer. At nagkomento siya tungkol sa impeachment. At dito sa interview na to, ang tono is delikado. Delicads, guys. Delicads. Or mapanganib. Habang tumatagal daw, mas nagiging mapanganib ang nangyayari sa impeachment. Habang tumatagal daw ang panahon na hindi na i-impeach si Sara, ay mas nagiging mapanganib. Parang ganun yung sinasabi niya. Pakinggan natin yung kanyang to be fair, di ba? Let's be fair to the guy. Ito yung interview niya. Panoorin natin. Meron tayong makakasama ngayon pong umagang ito, si Attorney Romulo Macalintal, ang ating pong laging kasama sa Serbisyo on the Spot, Super Radio DCWB tuwing hapon, kasama si Cathy San Gabriel. Attorney Romy Mac, magandang umaga sa iyo. Pasensya na, nagising ba kita ngayong umagang ito, Attorney Romy? Kanina pa ko gising. Ako nagpapasalamat na mga tulad mo, ikaw, Atty. Cayosa, dahil mahirap manggising ng mga magagaling sa mga biyasa sa batas sa naming coding resource person pag issue po ay ang batas basta gising tayo. Isa pa sa dala na pagtawag ko, binabasa ko rin yung mga write-up mo regarding sa mga issues, lalo nitong impeachment naman nakarang araw. May punto, may mga, sa panahong ito na walang malinaw na pagbabatay ang batas, talaga may mga opinion, may mga interpretation na lumulutang, lalo na sa usapin nitong bakit hindi igawin ang impeachment kung adjourn ang session o naka-sine-die adjournment ang Kongreso. Kahapon may press ko na Attorney Romy Mac at mukhang wala daw mangyayaring impeachment habang walang sesyon ang Senado. Ilang mga reaksyon na natanggap ko, ano ba ang pagturing dapat sa impeachment? Ito ba dapat gawing ituring bilang isang legislative action? Ito ba yung isang panukalang batas? Ito ba yung regular na gawain ng mga senador na pwede pagpaliban tuwing merong adjournment na session? O ito ay lagi natin naririnig sui generis? Iba ito. Hindi ito pwedeng gawing legislative act ng ating mga mababatas. Anong paliwanag po dito sa inyong tingin, Attorney Romy? Yung tinatawag na sui generis, it is a class by its own. Ibig sabihin, naiiba yan. Unique yan, pero yan ay bahagi ng tungkulin ng mga senador. Nakalagay sa ating saligang batas. Tama naman yun. Na kapag ang isang impeachment case ay iniharap sa kanila, pag iniharap yan ng House of Representatives sa Senado, dapat ay aksyonan kaagad ng Senado ang nasabing impeachment. Ibig sabihin, yung paghuhusga, yung trial, ay dapat na magsimula kaagad kasi forthwith nga ang nakalagay. At kahit na yan ay sinasabing walang session at kung magkaroon man ng special session, dapat ay pagpapatuloy yan. Sapagkat ang special session ay hindi naman limited sa legislative matters. Yan ay lahat ng mga bagay na nasa katungkulan ng Senado ay dapat na kanilang ginagampanan. Nagtataka lamang ako bakit na sinasabi na hindi nga daw po pwede. Kung magpatawag sana ng special session, dapat andun yan. Kasi napakalaki ng panganib na yung impeachment na yung na kaso yan ay mabaliwala kapag ay tumawid sa susunod na Kongreso. Yun ang panganib. Nanganganib ngayon yung impeachment complaint itself. Yun ang sinasabi ni Atty. Macalintal. Manganganib yung impeachment complaint mismo pagtawid sa susunod na Kongreso. Bakit kaya? Tinatawag na 20th Congress, Kaya mababaliwala yung trabahong ginawa ng House of Representatives at maging tayong mga mamamayan
na naghihintay kung ano nga ba magiging kahihinat ng nasabing impeachment case, ay parang bang we are in a suspended animation. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Ibig sabihin, Atty. Romy Mac, naniniwala kayo na kahit na walang session ngayon, nakasid na adjournment, kung magsagawa ng impeachment, hindi yun isang illegal na hakbang? Hindi magiging illegal yan, sapagkat bahagi yan ng kanilang katungkulan. Naman kapag tumawag ng special sessions sila, nasa kanilang katungkulan yan sapagkat yan ay bahagi nga ng kanilang trabaho. Hindi ito yung ordinary mga legislative matters na kanilang ginagampanan. At sinasabi rin sa rules, maging ang rules ng Senado ang nagsasabi na sa sandaling magsimula ang trial ng isang impeachment case, lahat ng legislative matters ay suspended. Sabihin, pansamantalang ititigil yan at ipagpapatuloy kagad nila yung impeachment trial na yan hanggang yan ay matapos kagad. Atty. Romy, sa inyong paliwanag, parang, correct me if I'm wrong, hindi dapat pinag-uusapan kung kailangan ng special session. Hindi dapat pinag-uusapan kung tatawid ba itong usapin ng impeachment sa 20th Congress mula sa 19th Congress. Kung hindi, ito ay usapin na dapat kumilos sa mga senador dahil yan ang nakasaad sa ating sanigang batas. Tama ba yung pagkakaintindi ko yun? Tama yun, Dapat talaga ipagpatuloy kagad yan sapagkat yan ay nasa kanilang mga kamay. So wala dapat itong issue na mag-special session. Pampalito lang yun. Kailangan kumilos ng Senado tapos. Tama ko ba yan? Special session. Basta buksan nila muli ang kanilang tanggapan. Ibig sabihin ng special session ay buksan muli ang kanilang tanggapan at yan ay ipagpatuloy na. Sapagkat wala namang sinasabi sa iba pang mga rules, kundi ang Senado ang may katungkulan yan. Sapagkat ang maliwanag sa kanilang rules. Kahit sa Constitution, hindi nasabi. Ng rules na kapag hindi ito natapos, ay mangyayari yan delikado pag itatawid pa sa susunod na Congress. Sapagkat ang sinasabi ng rules mismo, yung panuntunan mismo ng Senado ang nagsasaad na lahat ng pending matters and proceedings ay will be terminated upon the end of one Congress. Ang ibig sabihin, kapag hindi natapos yung mga bagay-bagay na nakabimbin sa ngayon, yan ay ituturing na tapos na. At pag may pumasok ang bagong Congress, ang 20th Congress, depende na yan sa darating na mga senador kung ipagpapatuloy yung nakabimbi na yun. At kung ipagpapatuloy man yung nakabimbi na yun, ituturing na iyan ay bagong impeachment case. Okay. Kaya andun yung danger o ang panganib na baka sabihin ng mga kampo ni Sara na hindi na po pwede magpatuloy yan sapagkat yan ay panibagong impeachment case at sa ilalim ng saligang batas, hindi pwede magkaroon dalawang impeachment sa loob ng isang taon. Okay. Atty. Romy. So, ang sasabi ni Atty. Romy, ang punto niya is this. Kapag tumalon pa sa 20th Congress, baka ang maging treatment dyan ay fresh impeachment, bagong impeachment complaint. So, mabaviolate yung provision sa ating Constitution where an impeachable official or an official who's going to be impeached you cannot file a new impeachment within the same year. Again, mga kotsero, malabo pa rin ho yan. Malabo ho yan. Bakit? Dalawang associate justice na ang nagsabi na hindi yun mangyayari. Yung isang associate justice, si AJ Carpio, at saka yung kapatid niya, si Conchita Carpio Morales. Silang dalawa na nagsabi na kahit tumalon niya sa 20th Congress, it doesn't matter. Because the Senate nga is a continuing body. Again, it's up for debate. Feeling ko magiging ano lang yan. That's a question na Supreme Court ang makakasagot. Kasi walang ano yan ito yung tinatawag natin na unusual circumstances. Lahat itong buong impeachment na to ay very unusual. Unusual yung timing, unusual yung season because it is election season, unusual yung i-impeach, usually it's the president, but this time it's the vice president. Unusual lahat And ngayon lang naglalabasan yung mga ganitong klaseng constitutional questions. Number one, tulad nito, yung pwede bang tumawid sa following Congress. Tapos,
Tapos, yung pwede mo ba i-compel ang Senado na mag-impeachment i-forward ang impeachment, etc., etc. So, ayun, yun yung mga kailangan i-settle. Maraming issues maraming issues and questions na dapat i-settle. Which, unfortunately, Sara Duterte will take advantage of. Iti-take advantage sa lahat ng legal questions na yan. Ayan nga, nag-file na siya ng kaso dun sa, siya raw ay nag-violate daw ang Kamara ng rules dahil doon sa 3 impeachment complaints sa final. So, tinake advantage niya. Baka ang susunod, i-take advantage na yung forthwith. Baka sabihin niya, masyadong matagal yung delay doon sa forthwith. Inintay pa yung 20th Congress. Kapag binadali mo naman, iti-take advantage din niya na sasapos sa Supreme Court, nag-convene sila kahit recess. Violation niya ng Constitution, etc., etc. So, all of these things, mga kotsero, totoo yung sinasabi ni Senator Chis, every step will be questioned sa Supreme Court.